here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9, Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Hunyo 2026 at ikatatlo sa buwan ng Muharram 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR, Sir PB Jowaril, at sa aming news head, Ms. Norisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pilahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. 9 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al-Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin Iyali at ang Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Also, hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa pamahala ni Minister Dato Muslimen G. Sema at sa kanilang General Director, Dato Surabo Butazil Jr. at ni Dato Udin Sinsuat, ang Municipal Councilor Teodoro Ted Moinget. At ni MP Attorney Omar Yasser Sema. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurauf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa moro. Sa ating ulat panahon, ang Estelisa ay nakakaapekto sa buong Mindanao.
Sa rehiyon ng Bangsamoro, Tormo sa region in Muslim Mindanao ay asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan. Sumikat ang araw kanina alas 5:28 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 6 ng gabi. At ang ating heat index ay nasa 41 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Fault Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating pangunang balita. Pinalawak na ng NAURAS Manpower Services Incorporated ang kanilang operasyon sa rehiyon matapos makakuha ng opisyal na akreditasyon mula sa Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM. Tinanggap ng nasabing Overseas Recruitment Agency ang kanilang sertipiko ng akreditasyon mula sa Bureau of Employment Promotion Welfare noong ika-6 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan na ginanap sa Bangsamoro Government Center. Ang nasabing akreditasyon ay nagbibigay karapatan sa ahensya na magsagawa ng mga aktibidad sa pangangalap at pagkuha ng mga manggagawa sa rehiyon alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon sa paggawa. Ang proseso ay pinangasiwaan ng Recruitment and Accreditation Division ng BEPW sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 9 o ang Recruitment Agency Regulation Act of 2020. Kinilala o kinakailangang kumuha ng akreditasyon ang mga recruitment agencies mula sa MOLE at ERINIO bawat 3 taon upang masiguro ang patuloy na pagsunod sa mga pamantayan ng paggawa. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, matagumpay na naipamahagi ang mga monoblock chair noong ika-17 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan sa Making Elementary School para Maguindanao del Norte sa pamamagitan ng pagsisikap ni Member of Parliament Abdul Basita Benito. Matapos ang turnover ceremony noong ika-15 ng Hunyo taong kasalukuyan sa opisina ni MP Benito kung saan dumalo ang mga opisyal at guro ng nasabing paaralan. Ayon kay Ms. Samira Ibay, isang guro sa Making Elementary School, labis ang kanilang pasasalamat sa suportang ipinagkaloob ng tanggapan ni MP Benito. Binahagi nito na matagal na silang humihingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ngunit hindi ito napagbigyan ng aksyon hanggang sa napakinggan ito ng opisina ng Parliament or Member of Parliament. Inihayag pa ni Ibay na karamihan sa mga upuan ay ginagamit or upuang ginagamit ngayon ng mga mag-aaral ay nabili pa noong school year 1995 to 1996 at labis na nga nasira dahil sa matagal na paggamit. Inaasahan ang mga bagong upuan ay magbibigay ng mas komportableng kapaligiran para sa mga estudyante at makatutulong upang mapabuti ang kalagayan sa pagtuturo at pagkatuto. Ang nasabing proyekto ay patunay na dedikasyon ng MP Benito
sa pagsuporta sa sektor ng edukasyon at sa pagtugon sa mga pangailangan ng komunidad sa pamamagitan ng serbisyong publiko na malapit sa mamayan. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, isinagawa ng Office of the Chief Minister sa pamamagitan ng Project Tabang at LGU ng Alamitan City ang serbisyong ayudang medikal or SAM noong 15 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Bahagi ito ng Rose Caravan ni Mayor Roderick Forigay kung saan nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at medical supplies ang kabuuang 595 benepisyaryo mula sa barangay Maluong at mga karatig lugar. Layunin na proyekto na ilapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at yaking naabot ng pamahalaan ng Bangsamoro ang mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Labing 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tumanggap ng tulong pangkabuhayan ang 20 ex-combatant mula sa Moro Islamic Liberation Front sa pamamagitan ng programang Self-Employment through Acquired Kariton o SIT-ACART ng Ministry of Labor and Employment or MOLIBARM sa Muli Sulu Field Office, Travis Street, Hulo, Sulu. Ang SIT-ACART ay bahagi ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ng MOLI na layuning itaas ang antaasa ng pamumuhay ng mga mahihirap sa sektor sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling hanap buhay. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng livelihood card na kompleto sa gamit kabilang ang gasoline burner upang makapagsimula sila ng kanilang maliliit na negosyo at magkaroon ng matatag na kita. Ang mga napiling benepisyaryo ay tinukoy ng Mole Solo Field Office sa pamumuno ni Jemima Amin Ilahi sa pakikipagtulungan kay MNLF Chairman Muhammad Jan Usman. Ayon sa ahensya, ang tulong na ito sa pamumuno ni Minister Muslimin Gisem ay naglalayong palakasin ang kabuhayan at ekonomiya ng mga nasa ex-combatants bilang bahagi ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Sulu at sa buong rehiyon ng Bangsamoro. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, sa isinagawang Joint Oversight Committee meeting ng Committee on Basic Higher and Technical Education or CBHTE at Committee on Finance, Budget and Management, pinangunahan ni na MP Tumanda Antok at MP Attorney Ketem Kadatuan Jr. ay sinagawa ng mga membro ng committee ang masusing pagsusuri sa mga usaping kaugnay ng Ministry of Basic Higher and Technical Education. Nagpahayag ng pagkabahala si MP Julficar Ali Sol Bayam dahil sa patuloy na kakulangan ng tugon ng ministeryo sa mga isyong naunang inihain sa parlamento. Sa kabila ng ilang isinagawang oversight meetings hinggil dito, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng mga pagbibigay ng napapanahon at makabuluhang kasagutan sa mga tanong, obserbasyon at alalahanin ng mga membro ng parlamento. 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated,
Tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC. OG! Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service.
available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Alamia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunong kayo ito ba Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah na nalmo ko. Na magudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pagkat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Ang ikanudon sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. Para sa iba pa nating mga balita, inilahad ni BTA Member of Parliament MP Baintan Ampatuan sa isinagawang joint hearing ng Committee on Basic Higher and Technical Education at Committee on Finance, Budget and Management. Ang mahigit 30,000 na mga guro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang umano'y wala pang kaukulang appointment papers. Aniya mahalagang malinaw ang estado
ng mga guro upang matiyak ang kanilang job security at ang maayos na paglalahad ng serbisyo sa edukasyon sa rehiyon. Tatlumput isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Sinimulan na ng MSSD sa pamagitan ng Internal Audit Division ang pagpapatupad ng baseline assessment of internal control system sa mga municipal operation offices sa Lanao del Sur mula ika-8 hanggang ika-11 sa buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa clown ng assessment ang 7 bayan ng Balindong, Marantao, Bubong, Ditsaan, Ramain, Taraka, Tamparan at Puna, Bayabaw. Kabilang sa mga sinagawang aktibidad ang courtesy calls sa mga lokal na pamahalaan, pagsusuri ng mga dokumento, panayam sa mga kawani at inspeksyon sa mga umiiral na proseso at sistema ng mga programa ng MSSD. Lumahok sa aktibidad ang mga kawani mula sa provincial at municipal operation offices, kabilang ang mga para-social workers, municipal link, social welfare assistants, municipal roving bookers, at iba pang personnel na nagpapatupad ng mga programa ng MSSD. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, mula alas 8:45 hanggang alas 10 ng umaga, isasara ang bahagi ng kalsada mula sa Kapianan Office hanggang sa Ministry of Trade, Investment and Tourism upang matiyak ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng earthquake drill. Asahan ang pansamantalang pagbabago sa daloy ng trapiko sa loob ng Bangsamoro Government Center ngayong araw para sa ipapatupad na road closure bilang bahagi ng nationwide simultaneous earthquake drill. Kaya pinapayuhan po ang ating mga kababayan o ang ating mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang isinasagawa ang aktibidad. 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Tristan White Gulay. Good morning po, Ma'am Carol. Likewise po. At sa lahat po ng ating mga avid listeners dyan sa may Lugay-Lugay area, kay Kakanurayda Udasa na always nakikinig sa ating mga programa. Tatlumput 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay ika-18 sa buwan ng Hunyo 2026 at ika-3 po sa buwan ng Muharram 1447 sa Islamic Hijra calendar. Or 1448 sa ating Islamic Hijra calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa BCTR Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudung Humawan. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo